Mukhang matutuloy na itong binabalak daw ng Barangay Ginebra na kunin ang free agent big man na si Eric Camson. Si Eric Camson ay pinakawala ng Terra Firma Jeep at ngayon isa siya doon sa mga players na tinitignan ng iba't ibang koponan kung pwede nilang makuha. Kabilang na nga dyan itong Barangay Ginebra. Si Eric Camson ay isang power forward at yan ang dahilan kung ba't siya tinitignan ngayon ng Barangay Ginebra kung sakaling makukuha nila dahil magiging malaki ang tulong nito para sa kanilang lineup, lalo na at hindi pa sila kumpleto dahil hindi pa tiyak kung kailan makababalik itong si Jamie Malonzo. Kaya kung sakasakali na makuha nga nila itong si Eric Camson, magiging maganda yan para dito sa Barangay Ginebra. Ngayon naman, itong ibang nasa lineup ng Ginebra, posible ring maalis na dahil hindi nagagamit. Katulad nila Jason David at itong si Jared Dillinger at Aljon Mariano. It's David Morel nga, inalis na nila doon sa kanilang official lineup. Kung sakaling kukunin nila si Camson, pwedeng-pwede ito na maging backup player. Hindi naman superstar si Camson pero maaasahan yan pagdating sa rebounding at meron din itong opensa dahil kung inyong pinapanood yung mga laro ng Terra Firma, makikita ninyo na ito ay nakaka-score din ng 3-point shot at consistent yung kanyang mga jumper. So pwedeng-pwede itong maging backup, for example, ni Jamie Malonzo o di kaya ni Ben Adamos dito sa power forward position. Kaya sa tingin ko magiging magandang addition. Plus dahil unrestricted free agent si Camson, hindi na kinakailangan pa na mamigay ng Barangay Ginebra ng ibang mga players dahil pwede na itong mag-sign up sa kanila kahit nang walang kapalit. So walang risk ito para sa Barangay Ginebra. Pwede nilang papirmahin ng 1 or 2 conferences at kapag naging maganda resulta, pwede nilang pahabain yung kontrata. Kaya sa tingin ko magandang opportunity ito para sa Barangay Ginebra na kunin itong si Eric Camson para tumakas yung kanilang lineup sa ngayon. Habang papalapit ang opening ng PBA ay lumalakas na yung mga ugong-ugong na itong si Vic Manuel ay aalisin ng San Miguel Beer at ililipat ng ibang koponan. Sa ngayon ang balita baka itong si Vic Manuel ay dalhin dito sa Terra Firma Jeep kapalit ng kanilang first round draft pick para sa susunod na PBA season. Mukhang nakikinita na ng San Miguel na medyo mahihirapan ang Terra Firma ngayon kahit nandyan pa si Christian Stan Hardinger at si Stanley Pringle. Kaya mukhang gusto nilang makuha yung first round draft pick ng Terra Firma at ang ibibigay nga nila si Vic Manuel. So kapag binigay yan ng San Miguel, mababawasan sila ng isang power forward. Pero hindi naman daw yan magiging problema dahil titignan ng San Miguel Beer kung makukuha nila itong si Troy Rosario nga na free agent or kung hindi umubra yan, itong si William Navarro o Cade Flores mula sa Northport Batang Pier. At ang ipapalit nila ay itong si Simon Enciso o kaya at si Jeron Ting. At sabi nga ng mga insiders, hindi naman talaga ginagamit ng San Miguel si Vic Manuel. Kaya hindi magiging malaking kawalan sa kanila yan kung ite-trade nila. At kung ang magiging kapalit ay yung first round draft pick ng Terra Firma, magiging magandang prospect yan dahil posible na itong si CJ Lane, si Michael Phillips, Will Gosum at yung iba pang mga big men ay sasali sa susunod na PBA draft. So yan ang aabangan natin. Sa ngayon, itong San Miguel Beer makikita natin na nagre-retool o nagre-revamp ng kanilang lineup at kabilang nga doon sa mga alis dyan si Vic Manuel. Pero ding mga spekulasyon na baka masama itong si Mawala Tautua. Pero medyo mas mahirap palitan si Tautua dahil sa height nito na 6'8", na syempre medyo mahirap humanap ka ng ganyang kapalit unless itong si Kmar Carino ang kanilang kukunin. Sa panig naman ng kanilang mga guards, mukhang okay na raw to si Chris Rosales pero niliwanag na San Miguel na nasa kanila pa rin ng rights nitong si Evan Nava dahil nagbigay pala sila ng tender offer dito kahit tinanggihan nung nasabing draft pick nila. Itong Meralco Bulls ngayon ay gustong gumawa ng paraan para ma-renew ang kontrata ni Chris Newsome. Dahil syempre alam natin na itong Meralco sa ngayon ay tinitignan pa kung sakali na matuloy nga yung kanilang ongoing talks para sa nasabing shooting guard, point guard nila. Hindi ko na kailangan pang i-stress kung gaano ka-importante dito si Chris Newsome dito sa Meralco Bulls, lalo na sa nagawa niya para sa kanilang kampyonato. Bilang unrestricted free agent, may karapatan si Newsome na mamili kung saang team siya sasali regardless kung magkano ang i-offer na kontrata ng Meralco o ng ibang koponan. So tignan na lang natin kung anong magiging desisyon ni Chris Newsome. Pero ang maliwanag dito, itong Meralco Bulls ay gagawin ang lahat para ma-retain ang serbisyo ng nasabing player. At pwede rin nating masabi na ito si Chris Newsome ay isa doon sa mga players talaga na gagawin ang lahat para masiguro na sa susunod ay makakapag-compete siya sa isang team
na mananalo ulit ng kampeonato. Napatunayan na yan ng Meralco. So gusto nilang gawin na sa susunod siguraduhin na makapag-compete sila ulit para maengganyo si Newsam na pumirma ng kanilang kontrata. Sa ngayon, sigurado lang dyan maximum salary ibibigay nila kay Newsam. Pero titignan natin kung ano pang movement ang gagawin ng Meralco dito sa kanilang lineup para maengganyo ito na pumirma ulit. Dahil syempre kung titignan natin ang maugong talaga na gustong kumuha kay Chris Newsam ay ang Barangay Ginebra. Alam na natin lahat yan. Pero tignan natin ngayon dahil alam natin nagdagdag ng maraming players ang Ginebra. Ang tanong ang Meralco Bolts kaya ganyan din ang gagawin para manatili si Newsam dito sa kanilang poder. Dahil meron din mga nagsasabi na baka doon sa sister team ng Meralco sa TNT mapunta itong si Newsam kung sakasakali dahil yun ay nagre-rebuild din. So tignan natin kung anong magiging desisyon ni Chris Newsam kung siya ay mananatili dito sa Meralco Bolts o magdedesisyon siya na lumipat na sa ibang koponan. Pagdating dito sa Converge Fiber Access, mukhang matunog yung balita na baka palitan daw nila yung kanilang import dahil medyo hindi rin impressive sa mga tune-up games. Bukod dito sa kanilang import ay titignan din daw ng Converge kung sino pa pwede nilang idagdag dito sa kanilang lineup. Alam na ng Converge na hindi maglalaro si Justin Baltasar dito sa Governors Cup dahil tatapusin pa niya yung obligasyon niya dito sa MPBL. Itong si Ben Phillips baka hindi pa rin makapaglaro at sa Commissioner's Cup na mag-debut. So yung iba pang players ng Converge na inaasahan katulad nitong si Encho Serrano ay yung rights niya nasa Phoenix pa dito sa PBA. At si Arwin Santos mukhang hindi pa sure ang Converge kung kukunin nila. So ibig sabihin hindi pa tapos yung pagre-rebuild ng Converge at wag natin kaagad asahan na magkakaroon ng biglang pagbabago sa laro ng Converge lalo na at wala pa itong si Baltasar. Pero wag asahan din natin na magkakaroon tayo ng pagbabago pagdating dito dahil bago na yung kanilang coaching staff. Itong gagamitin nila siguro itong Governors Cup siguro para i-set up ng mabuti yung kanilang koponan at titignan kung ano magiging performance. Siyempre, hindi pa natin ma-judge ng husto dahil wala pa nga itong si Baltasar. Pero baka tignan natin kung anong mga player movements ang gagawin nitong Converge Fiber Access para masiguro na madadagdagan sila ng mga panibagong players. Dahil siyempre gustong siguraduhin ng Converge na kapag sila ay gumawa ng mga trades ay magiging ito ay makatutulong sa kanilang lineup. Alam natin medyo nabatikos dyan yung dating coach na si Aldin Ayo dahil parang hindi raw nakatulong sa Converge yung mga trades na ginawa nila. So abangan na lang natin kung ano magiging resulta nito. Sa ngayon itong Fiber Access ay kinukonsidera na isa doon sa mga posibleng maging favorite sa Governors Cup. Pero depende rin kasi yan dito sa magiging resulta ng kanilang mga player movements na gagawin pa. At kabilang doon sa mga posibleng ang i-trade ay yung kanilang guard na si Aljun Melesio at itong big man nila na si Jeyo Ambohot sa ngayon baka madagdagan pa. Shoutout kay Joseph Pineda, Jervin Cruz, Malyari Mascarinas, Anthony Alon family, kay Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Enju. Pinabati din natin si RG Bueno at Dalina family, Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., Jonel Alagon at Celino Valles family. Pinabati rin natin ang ating mga taga-subaybay na sila Katsakino Dokusin, si Eduardo Monsales, Alicia Garcia, Romeo Conchada, Ireneo Salangsang, Jason Mendoza, Dexter Domer, Joshua Giray, Espejo at Rosales family at ang iba pa.